What's up mga kabtik, laban natin na kuya. It's me again, Willie Saints. And ngayon nandito kami sa MMC Hospital with ayan kasi confine yung lola namin. Patunugin, patunugin mo daw, Nay. Kung magtunog yan, libre ko si Kenneth ng milk tea. Ngayon na, patunugin mo. Picture ako pa puta. Ganyan, oh. Good. Apel. Ali, wasukin mo. Really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi magkuha ng bungo. Hanggang ganun na lang kailangan ko itong tanggapin. Nasa puso mo meron ng ang ibang umaangkin. At alam ko na rin na mayroon ang nagmamayari sa pag-ibig sa Marunong pagkaan. Sarap. Manghang. And, yun, naghahagok na. And, yun, 1 week na nga pala kami dito sa hospital. And, laban lang. Di magluya. Continuous din pala yung ano na pagtaas at baba ng yung lagnat. Pati na rin BP taas baba, pati rin yung sugar taas baba. And I am hoping for your prayers for the fast recovery of Nanay. What a shiny, show. Meow, 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 meow. Yun nga, 1 week na kami dito sa hospital. I mean, 1 week nang naka-confine si Nana dito sa hospital. And prior to that, sa bahay pa lang, medyo natutumba na siya, nawawalan siya ng lakas. And then September 14, dinala siya sa bahay ni Mama sa May Buayan. Actually, okay pa talaga siya, nakakakain, nakakalakad. And then nung September 16 ata, ayun, pagdala ko doon, di na nakakakain. I mean, wala nang lakas. So yun, sinubuan ko siya. Ako yung nagsubo sa kanya, tapos inalalayan namin siya ng kapatid ko papasok ng bahay. Tapos no Monday lang, September 21, ayun, sinugod si Nanay sa hospital kasi down daw yung BP, and then mataas din yung sugar niya, and yun, and nasa work pa ako noon. Tapos nasabi ng doctor sa amin noon that sabi ng doktor sa amin nun is wala na. Ano daw, hintayin na lang daw namin, ganito ganyan, wala na daw ng pag-asa. Pero
we have this faith in kay God. Kasi all we do, we offer it to Him. And we pray that enough or the fast recovery of nanay, and it's a miracle na hanggang ngayon alive and kicking pa rin po. And then yun, taas baba ang BP, ang sugar, may difficulty sa breathing. And what's good is that nagpa-swab si nanay and the result is negative. So negative siya sa COVID-19. And then 3 beses na siyang in-x-ray, tapos CT scan, tapos na rin. And yun, naka-diaper na si nanay, and we bought her the egg mattress para hindi masyadong mahirapan sa paghiga. Yun na, naka-diaper na. Tapos nung kahapon din, may balita na naman, ganito ganyan. My mom texted me that we'll just enjoy the few days of nanay here. It saddens me, but laban lang, di magduya, right? So kung remember ninyo sa video ko, ito na yung bring milk dito kay Kenneth. Oh, Utok in an. Bang yun. thank you po. Thank you. Baby shark. Ubus na. Saan po? Di naman siya masyado ginahingal. Bisan wala na oxygen. Hospital life? Nay, kaya mo maglabas bukas? Ha? Ha? Hindi? Hindi? Bakit man? Mahirapan ka pahinga? Ha? Pagaling na ikaw eh. Sunod araw na lang tayo maglabas? Ha? Nay? 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 Isingin ka pa, Nay? Ha? Oo, namayok lagi siya. Mapadungo siya. Nay? Nay, gising na, Nay. Ay, para makakain ka. Nay? Para makakain ka. Nay? Nagbaba na. Nay? Kaya ang upuan. Nay? Pagod na ikaw? Nay? Laban lang, di magluya. Nay? Nay, love ka daw ni Kuya Mike. Nay? 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 Love ka daw ni Kuya Mike, Nay? Kung kapoy ka na daw, sige na daw. Nay? Mag-fight ka pa? Ha? Fight ka pa? Oo? Laban lang eh, di magluya.
acabó la cuarentena. El cuerpo. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Kaya mo nga? Kaya na niya ako. Tama ko yung tatanan eh. Gusto naman ta kay nanay. Asa ko, Mas? Talaga siya. Hilak mo si Rico. Ano na dito? Nagsisimula na kanila. Buhay na namin. At Tyson si Satsa, pasikat ako na lang. Bye-bye, Nay. Pilas wala lang. Ay ka, Nay. Happy Tris yung balay, Nay. Ayun, isa ka. Nanay, babay nanay. Ay, giday. Saday, Love you, Nay. Love you, Nay.
joy and peace. Okay, this time for the word of eulogy. May I call now Ma'am Josie Santos, the daughter of our departed. Magandang hapon sa lahat. Nung buhay pa si nanay, lagi niya sinasabi sa amin na kaya daw dalawa lang kami ni June kasi daw gusto niya ibigay sa amin lahat ang hindi niya naranasan kasi si nanay lumaki na mahirap kaya lalo niya talaga na dalawa lang kami ni June para hindi namin maranasan talaga ang naranasan niya kaya nung pinag-aral niya kami pinag-aral private school hindi lang yan yung mga anak ko siya rin ang nag-alaga mula ito ngayon siya na nagkasakit si nanay kala ko matutumbasan ko na yung kanya maginawa sa anak ko tapos nawala naman siya kaya bago siya namatay sabi ko nay huwag ka mag-alala kung ano man po yung mga naiwan nyo ako na po ang bahala. Alam naman natin kung ano si nanay. Sobra. Masabi ko sobra siya. Mga anak ko, sana huwag nilang kalimutan si nanay. Sobra ko mga ginawa sa sakripisyo ng nanay ko. I-take ko na rin dito papasalamat sa mga kamag-anak namin sa Santos family. Sa side ng nanay ko na lang galing pa sa tubig. Alam naman natin kung ano ang mga sitwasyon pero pinilit pa nilang maka-assist. Nung nasa hospital si nanay, si Kenneth, salamat Ken, ikaw ang nag-alaga sa pagbantay kay nanay. Yung mga pinsan ko, mula nung nagkasakit sa admit, si nanay namatay. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Salamat. Ako pala si Ellis. Alam niyo naman siguro na ako ang pinakapaborito na ako ni nanay. Sana all. Kita yung kain yung paborito ni nanay, di ba? Ako lang man. Tindog, be, kita lain yung paborito ni nanay. Siya, grabe to. Si nanay, siya nag-alaga sa amin since bata kami. Siyempre, we grew up from a broken family. Si nanay, very supportive sa akin. Lahat ng events ko sa school, lahat kahit sa elementary pa lang mag-attend din siya. Kahit yung nag-anak ako, si nanay nag-alakad, siya nag-process. That's why hirap mo siya tanggapin na wala na siya. Wala naman sige yaw sa bahay. Saka salamat sa lahat na thank you. Magandang hapon. Kasi ang pura pinsan siya ng hapon. Pero, very close. Sa Jensen kami nag-aaral ng college. That was 1984. And kung may mga times na sa kanya bubong, nakalimutan ko yan sila dito. And 2 years ago, no, nung namatay ang mother ko at saka yung father namin, andun sila lahat, silang mag-anak, si Auntie Piling, pati mga kapatid. During that time, medyo mahina na si Uncle Cardo, pero nandun sila isang pamilya. Namatay ang mother ko, ang father ko, nandun sila. And sa lahat ng family occasion, lagi ko sila
si Auntie Dora, easy to it na makapunta kahit sa ganitong sitwasyon. So nakapunta kami nung Sunday. Kasama kami. Then the problem was paano kami makatulog from Kuwait papunta dito Manila. So we exhausted all means. So naghanap kami ng pwedeng makatulog. Ginawa namin pagdating namin sa Bukayan. Tumawag kami na padaan na. So pinakapag number na sa sakyan. At nakadaan. Si Auntie, although hindi siya first class na nakaka ko, pero we are very close to her. Pero hindi siya ang part. Auntie Derek, mga anak nila lahat. And Auntie, your advices to us, kasi college kami, kami naman magaling sa pura mag-advise. And never ko siyang makita ko kasi ma'am. Auntie, we will forever miss you. And the memories that you have shared to us will linger in our minds forever. Josie and Junjun, condolence. Auntie Doreen. And at sa lahat ng kanyang pamangkin. Magandang hapon sa lahat. Bilang pamangkin, tingin niya sa amin mga magkakapatid. Kung hindi siguro dahil sa kanya na sa kanyang paging matulungin talaga. Kami, taga-tupi man kami noon. Nung doon ang trabaho ng aming bilang kuan lang. Kasi ordinary lang talaga yung papa ko. Nakikiharvest lang yung aming kuan, hanap buhay ng papa ko. Nung medyo malaki-laki na kami, pinapatulong kami mag-harvest kung saan yung ma-harvest. Pasyal-pasyal na ito sila lagi sa tupi. Kita ni Auntie ang sitwasyon namin doon na talagang isang kahig, isang tuga, isang lamang tuga. Pero nung nakaplasta na siya dito sa Baliti, kasi sila may mga founder diya, Lagaw, nakita niya rin na parang sa tupi kasi malayo kami sa mga eskwelahan yan, at saka iba rin ang kwan doon hanap buhay. Ganyan niya si papa ko, ang gulang ko si mamang, yung kapatid ni Auntie, yung ate nila, na dito tumira sa Jinsan, palipatin na kami. Nainganyo din yung papa ko, pero sa suporta talaga niya. May nagkaroon ng may paano pala na talent yung papa ko sa negosyo. Nakaputag sila, nag-corporate sila ng business, kaya na kahit paano nakapagpatapos yung papa ko ng sa amin. Na ang iba may teacher na siya, basta nakaabot ng college, yung iba college level na kay bigado diba. Pero sa tingin ko, kung hindi kami nakarating dito, ano kaya ang buhay namin doon? Kay lagi siya nakasuporta sa amin. Kahit experience din ng mga may pinsan kami sa Cotabato, ganoon din ang ginawa niya. Hindi lang siya magbabaya sa mga relatives niya, talagang tinutulungan niya. Siya ang aming kuwan, kung tagapaglaban kung inaapi kami. Kaya may mga experience sila, kaya mababa ka, medyo kuwan ka, apihin ka lang, pero yan ang tagapagligtas. Hindi naman din sa aming mga relatives niya, kasi naging kagawad din siya ng Lagaw, nagsilbi siya sa public. Kaya yun lang masabi ko sa yan. Okay, may I request Sir Junior Kawadja.
Diyan na kayo medyo emotional. Si Nanay Dora, imbes na ante ang tawag namin sa kanya, nanay yan. Tulad ng sinabi ni Kuya Bibot kanina, si Nanay ay isang hero sa amin. Sinugal niya ang buhay niya nang kunin niya ang kapatid niya doon sa may pagulungan. Tapos marami mga lulis elements doon. Kinuha niya ang kapatid niya nung namatay ang tatay namin pulis. Minsan pa nga meron silang muntik na sagasaan doon sa may buluan. Pero sa tindi ng pagmamahal niya sa amin, sa kabila ng magkaiba kami ng pananampalataya, nakamdaman namin, Nanay Dora, hindi kami pinabayaan. Kaya nga sabi ko, isang hero, isang magkatakilang nanay ang ginawa ni Nanay sa amin. Kasi nga yung nanay namin, yung kapatid nila, naging balik Islam yun eh. So nang kunin niya, nung mamatay ang tatay namin, doon niya itira sa buhayan. Kaya lang hindi pumayag yung nanay namin kasi walang muski doon, majority rin Kristiyano. Ang ginawa niya, hinanapan niya ng paraan para makuha lang kami doon. Doon kami natira doon sa may buhayan na invest na yung tatapatod doon kasi mas marami kami kababayan doon sa likod. Natira kami doon sa Lute niya, pwede kami years. Pagkatapos noon, yung may-ari ng Lute doon meron pang bakante, si Tata Iloy na namayapa na rin. Hindi kami papasukin ni Tata Iloy doon sa Lute na yun kasi nga alam naman natin lahat kapag sinabing Muslim eh, lalo na dito sa mga panito, ang una-unang isipin ng tao pag Muslim ka is traitor ka. Pero si Nanay ang gumawa ng paraan para kami ay makaplastar doon, mabigyan kami ng magandang tirahan at napasa amin yung lote na yon dahil kay Nanay. Kaya nga sabi ko, si Nanay ang tagapagtanggol ng mga pamangkin ng Oro. Minsan nga mayroon kami nagkaroon ng alitan doon eh, doon sa kay kapatid ko kay Salim. Pinayaran kami ng kaso, hindi dumaan sa purok, hindi dumaan sa barangay, kundi sa police station. So pinatawag na ng police yung bayaw ko si Salim, kinuha ng police. Nang malaman yung nanay yun, to the rescue kaagad. Wala pang ambra doon eh, pag ano sa akin, sa pag niya, pumunta doon sa may Papa 3. Ngayon kundi sa tuloy na yun, siguro si Salim hindi pa nakalabas ng ospital sa kulungan kasi may alam yun sa batas yung ano eh. Kaya lang si Nanay, isa rin siyang masasabi ko, isa rin hindi lang talaga ang nanay talaga kundi may talagang ipagtanggol ka hanggang kahit anong mangyari. Nanay, salamat na sa mga pinuwis mong buhay para kainan namin. Dahil kundi sa iyo, siguro isa na kaming mga luli silimin ngayon. Siguro isa rin akong commander ngayon katulad ni Kuya Ede. Kaya lang nang dahil sa iyo, Nay, kumbaga hindi ako nakapasok doon sa ano eh, hindi ako naka-membro doon sa mga maling paninindigan. Kaya sana kahit na magkaiba tayo ng pananampalataya, sana ibigay ni Allah kita kayo ni Tatay at huwag kayo mapunta kung saan ay nararapat para sa inyo.
nakatuto ako ng mga iba't gawain. Sa atong una ay mga nakatuto. Pero kung pagkako yung isang dako ay tama sa ngayon ng nagamit na pagkasal nila pagbubuhay na sila yung ating kasama paglalakbay na nila na paglalakbay paglalakbay at nakatula ang mga pangarap ko silang iba at ay sana matangkad mo sa kabilang buhay. Sana kayo kung makasagay sa mga nanay sa kabilang piling ko lang sana pabayaan ito na magpapalagay pa magpapangalan pa rin. Ako ngayon mas napakamulo karoon talaga sigurang ipagkata at talagang paano tayong nahuli na kaya yung mga bagay na sinapag na iba yung labangan na pagkayang paglalakbay. Thank you so much, Sir Tony. Atagi siya Ginoo sa pagpahulay nga dayon, ug magsidla kaniya ang kahayag na walay katapusan. Thank you so much and God bless us all. Okay, this time will be the last viewing and floral offering. For the sequence, first would be the friends and neighbor of Santos family, to be followed by the relatives, and lastly the immediate family. We have a crew to distribute the flowers. Please fall in line to my left side, going through the right side for the exit. Sa gusto pong mag-offer ng flowers, maaari na po tayong magsimula. Maraming salamat po.
Nalagi-atis. Nalagi-atis. Yes, nagdalaga-atis. Ako ang tig-video ani. Wala ko'y balon. Oh, diwan, tatlo na. Loy, ako Loy. Cellphone. Means of letting go. You can say a prayer or a message for Mom Chodora. As I count of 3, sabay niyong bitawan yung balloons, message, and prayers. In 1, 2, 3, let go. Thank you, Nay. Wala, si ano nasama doon, no?
Scoop, scoop. Sarap. Sarap! Parang pipino! Magkaunin. Ibang flavor naman! Lamig. Isang lalamunan ako nakangangala. Ano, dito. O, sino nagkain ito? Oh, nahindigilan ako. Ano sabi mo, Nay? Yay! Masarap na masarap. Maingat. Maingat. Ano may maingat? Ilang daw? Tulong mo ako. Ang religi niya,